Sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na yung tinatayang sentro ni Emong ay patuloy ngang binabaybay itong ilang bahagi ng Northern Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang typhoon na si Emong ay, or severe tropical storm na si Emong ay tinatayang nasa may bandang vicinity ng Kalanasan, Apayao. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman ay abot hanggang 160 kilometers per hour. Samantala dito naman sa kanlurang bahagi nga ng gitna at ng katimugang Luzon, maging dito sa may bandang western section ng Visayas, umiiral pa rin po yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. At dito naman sa labas nga ng ating air responsibility, yung dating bagyong Dante ay napakalayo na po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit patuloy din itong nagpapaybay ng habagat kasama nga nitong bagyong si Emong, at isa namang tropical storm na may international name na Crosa ay minomonitor din natin dito sa may bandang karagatang Pasipiko. Malayo din po ito at walang ganap na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ano nga ba yung mga nakataas na wind signals dahil sa bagyong si Emong? Makikita po natin dito sa ating wind signal map na yung areas na naka-highlight po ng orange, ito yung may yung mga lugar na posibleng makaranas ng lakas ng hangin na under the tropical cyclone wind signal number 3. Ito po yung northeastern portion ng Ilocos Norte, yung northern portion ng Apayao, at saka yung northwestern portion ng mainland Cagayan. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung lugar under tropical cyclone wind signal number 2. So ulitin po natin, no, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung wind signal, ito po yung tinatayang lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar dahil nga po sa bagyong si Emong. So wind signal number 2, nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa northern portion ng Abra, sa may bandang Batanes, sa northern at saka western portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa mga areas po na naka-highlight naman ng light blue. Ito yung natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Abra, wind signal number 1 din sa northern part ng Benguet, sa buong Kalinga, Mountain Province at Ifugao, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, at saka sa northern portion ng Isabela. So ano nga ba ibig sabihin pag mga nakataas tayong mga wind signal? Ang wind signal po ay patungkol sa lakas na hangin na mararanasan sa mga lugar dahil sa bagyong si Emong, no? At sa mga nabanggit nating lugar, yung malalakas na hangin ay pwede pong makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga kabahayan na gawa sa light materials, or yung mga bahay na gawa sa nipa, yung mga tinatawag nating nipahat. At pwede rin pong makatumba ng ilang linya o poste ng kuryente, lalong-lalo po sa areas na may nakataas na wind signal number 3. As much as possible, manatili po muna sa loob ng bahay habang kasagsagan ng bagyo hanggat hindi pa po nalilip ang wind signal sa inyong lugar. So, ano nga ba yung mga lugar na tinamaan ng sentro ng bagyong si Emong? Kagabi, alas 10:40 ng gabi, ito ay naglandfall dito sa may bandang Agno, Pangasinan, and then binaybay itong karagatan sa kanlurang bahagi ng La Union. At kanina nga alas 5:10 ng umaga, tumama naman sa Candon City, Ilocos Sur. So sa ngayon, nandito na. Tinatayan natin nasa may bandang vicinity ng Ilocos Norte, itong tinatayang sentro ng bagyong si Emong, at inaasahan nga po natin na posible itong tuluyan ng lumayo ng kalupaan ng ating bansa, at posibleng bukas ng umaga ay nandito na siya sa northern boundary ng ating air responsibility. Inaasahan din natin from severe tropical storm category ay bahagya itong hihina into a tropical storm dahil nga sa patuloy na interaction with the landmass of the northern Luzon area. So nababawasan yung source ng moisture at nababasag din, nadidisorganize yung sirkulasyon ng hangin dahil nga po sa kabundukan ng northern Luzon area. So ulitin natin, no? Ang sentro na ng bagyo si Emong, inaasahan natin na patuloy ngang lalagpas na ng landmass ng ating bansa hanggang sa bukas ay tuloy nang lumabas ng ating air responsibility. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga pag-ulan. Gaya ng binanggit natin kanina, bukod sa bagyong si Emong ay binabantayan pa rin natin yung umiiral na habagat na pinag-iibayo ng bagyong si Emong, yung dating bagyong Dante at nung tropical storm sa labas nga ng ating air responsibility. Ilang araw na rin nag-uulan dito sa nakararaming bahagi ng Luzon, at mapapansin natin ang
24-hour rainfall forecast ay patungkol po sa posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Linawin po natin na ito ang nilalaman ng ating weather advisory. Yung posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Kumbaga 24-hour period o isang araw. At inaasahan nga natin na ngayon hanggang bukas ng tanghali ay posibleng may mga lalakas sa pag-ulan. More than 200 millimeters of rain dito nga sa Ilocos region at maging dito sa may bandang Benguet at sa Occidental Mindoro. Samantala, heavy to intense rains, yung orange dito nga sa areas ng Central Luzon, Laguna, Cavite, Batangas, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region at maging sa lalawigan ng Cagayan. Yung yellow areas naman, including Metro Manila, tinatayang makakaranas ng moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters of rainfall.